Welcome sa ating channel, ang LinguaTune. Halina't matuto kasama sina Teacher Sally at Teacher Sol. Ngayon ay mapapakinggan mo ang mga seleksyon sa Phil-Erie Filipino Grade 6. Narito ang unang bahagi ng pananapos ng pagtatasa sa Filipino para sa ika-6 na baitang. Ano-ano ang mga alam mo tungkol kay Jose Rizal? Sa seleksyon na ito ay higit mo pang makikilala ang ating pambansang bayani. Ang pamagat ng ating seleksyon ay si Jose Rizal sa Dapitan. Si Jose Rizal ay ipinatapon sa Dapitan noong Hulyo 17, 1892. Ginugol niya ang kanyang oras sa mga makabuluhang gawain. Ginamot niya ang mga may sakit. Matyaga siyang nagsaka at maingat na nagplano ng patubigan para sa mga tanim. Nagturo rin siya ng mga samahang sibiko. Gumawa siya ng ilang eskultura at mga drawing. Sumulat din siya ng mga tula. Lubos siyang hinangaan at iginalang ng mga taga-Dapitan, pati na rin ng kanilang gobernador Silio. Isang araw, nagulat si Rizal nang biglang dumating sa Dapitan si Pio Valenzuela. Ibinalita nito ang pagkakatatag ng katipunan at ang isang balak na paghihimagsik sa pamahalaan. Binanggit din niya ang alok na ibibigay ni Bonifacio kay Rizal ang liderato ng katipunan kung sakaling aanib ang doktor sa kilusang ito. Biglang tumayo si Rizal at sinabi na hindi pa panahon upang maghimagsik. Ang binabalak ninyo ay isang kabaliwan. Kung ako ang tatanungin, dapat itigil agad ang inyong balak habang maaga. Sabihin mo kay Bonifacio na dinaramdam kong hindi tanggapin ang kanyang inaalok. Nagpasalamat siya at sinabing mayroon pang ibang mapayapang paraan upang makamit ang minimithi nating pagbabago para sa ating bayan. Malungkot na umalis sa bahay ni Rizal si Pio Valenzuela. Kinabukasan, naglakbay siyang pabalik patungo sa Maynila. Makinig sa mga tanong at piliin ang tamang sagot. Alin sa sumusunod ang unang naganap sa seleksyon? A. Naglakbay si Valenzuela papunta sa Dapitan. B. Nalaman ni Rizal ang balak na paghihimagsik. C. Hindi sang-ayon si Rizal na maging leader siya. D. Hinangaan at iginalang si Rizal ng mga tao sa Dapitan. Alin sa sumusunod ang hindi nasasaad sa seleksyon? A. May nagdala ng balita tungkol sa katipunan kay Rizal. B. Napabalita sa Dapitan ang magaganap na paghihimagsik. C. Hindi sang-ayon si Rizal sa balak ni Bonifacio para sa bayan. D. Naging mabuti ang buhay sa Dapitan nang dumating si Rizal. Ano ang kahulugan ng salitang ginugol sa pangungusap sa kahon? Ginugol niya ang kanyang oras sa mga makabuluhang gawain. A. Ibinuhos. B. Inayos. C. Iningatan. D. Plinano. Ano ang kahulugan ng salitang aanib sa pangungusap sa kahon? Ang liderato ng katipunan ay ibibigay kay Rizal kung sakaling aanib ang doktor sa kilusan. A. Magsisilbi. B. Sasali. C. Sasang-ayon. D. Susuporta. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Bonifacio sa desisyon ni Rizal? A. Magagalit siya sa tagadala ng balita. B. Ipagdiriwang nila ang desisyon ni Rizal. C. Aayon ang katipunan sa paniniwala ni Rizal. D. Hindi ikatutuwa ni Bonifacio ang maririnig na balita.
Alin ang ibig ipakahulugan ni Rizal sa mayroon pang ibang mapayapang paraan upang makamit ang minimithi nating pagbabago para sa ating bayan? A. Pangarap pa rin ang minimithing pagbabago sa bayan. B. Makakamit din ang kapayapaan pagdating ng panahon. C. Himagsikan ang daan para makamit ang pagbabago ng bayan. D. Hindi lang sa himagsikan magkakaroon ng pagbabago sa bayan. Ano ang ginamit ng sumulat ng seleksyon upang ipaabot ang mensahe nito? A. Maingat na isinalaysay ang mga pangyayari. B. Maliwanag ang solusyong nakasaad sa seleksyon. C. Tinalakay ang mga sanhi at bunga ng himagsikan. D. Nailarawan ang mga tauhan at ang tagpuan sa seleksyon. Alin sa sumusunod ang isa pang magandang pamagat para sa seleksyon? A. Ang balita kay Rizal. B. Balita ng Katipunan. C. Ang buhay ni Rizal sa Dapitan. D. Magandang pagbabago sa Dapitan. Sino-sino ang mga bayaning kilala mo? Alamin sa seleksyon ang iba pang bayani sa kasalukuyan. Ang pamagat ng ating seleksyon ay mga makabagong bayani. Dulot ng kakulangan ng mga hanap buhay sa Pilipinas, maraming Pilipino ang naghahanap buhay sa labas ng bansa. Nagtitiis silang mawalay sa pamilya upang makapaghanap buhay at may maitustos sa pamilya. Higit sa 8 milyong Pilipino ang naghahanap buhay sa iba't ibang bansa ngayon. Sila ang tinataguriang Overseas Filipino Workers or OFWs. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may 8.5 bilyong dolyar ang ipinapasok sa Pilipinas ng mga manggagawang Pilipino na nasa iba't ibang lugar sa mundo noong 2004. Nakatutulong ng malaki sa kabuhayan ng Pilipinas ang mga ipinadadalang dolyar gayon din sa kani-kanilang pamilya. Bunga nito, ang OFWs ay binansagan na mga bagong bayani ng bayan. Bilang pagkilala sa malaking kontribusyon nila sa ating bansa, pinagkalooban sila ng ating pamahalaan ng karapatang bumoto kahit sila ay nasa labas ng bansa. Ang Embahada ng Pilipinas sa bansang kanilang pinaghahanap buhayan ay nagsisilbing sentro ng botohan. Hindi rin pinagbabayad ng buwis ang paglalakbay ng mga OFWs. Maaari silang bumili hanggang $2,000 sa mga tindahang duty-free. Nakahihiram pa sila ng pera para sa pabahay sa ilalim ng Pag-ibig Overseas Program. Bukod dito, ang sinumang manggagawang Pilipino na bumabalik sa Pilipinas at nagnanais na muling magsilbi sa pamahalaan ay binibigyan ng pagkakataon. Ito ay bilang pagkilala na rin sa kanilang pagkamakabayan. Makinig sa tanong at piliin ang tamang sagot. Alin sa sumusunod ang sinasabing dahilan ng paghahanap buhay ng mga Pilipino sa ibang bansa? A. Nais nilang makatulong sa kita ng Pilipinas. B. Pangarap nilang makilalang bayani ng bayan. C. Walang sapat na pagkakakitaan sa sariling bayan. Alin sa sumusunod ang hindi nasasaad sa seleksyon? A. Makaboboto ang OFW kahit nasa labas ng Pilipinas. B. Nakatutulong sa kabuhayan ng Pilipinas ang mga OFW. C. Libre sa pagbabayad ng buwis sa paglalakbayang OFW. D. Makahihiram ng pera ang OFW sa Pag-ibig Overseas Program para mapaaral ang kanilang anak. E. Hangad nilang maranasan ang maghanap buhay sa ibang bansa. Ano ang kahulugan ng salitang maitustos sa pangungusap sa kahon?
Naghahanap buhay sila sa ibang bansa upang may maitustos sa pamilya. A. Maitulong. B. Mapaaral. C. Mapaipon. D. Pakinabang. Ano ang kahulugan ng salitang binansagan sa pangungusap sa kahon? Ang OFWs ay binansagan ng mga bagong bayani ng bayan. A. Kinilala. B. Hinalintulad. C. Ipinagmalaki. D. Ipinamalita. Ano kaya ang katangiang nakatutulong sa OFW upang makapaghanap buhay sa ibang bansa? Nakatutulong sa OFW ang A. Pagiging magalang at palakaibigan. B. Kagalingan sa pag-aaral ng ibang wika. C. Pagiging matiisin at mahusay sa pakikisama. D. Pagiging mapagbigay at mahilig nila sa paglalakbay. Alin sa sumusunod ang pangunahing kaisipan ng seleksyong binasa? A. Nakikinabang ang pamahalaan sa mga ginagawa ng OFW. B. Malaki ang tinitiis ng mga OFW sa kanilang paghahanap buhay. C. Nararapat na kilalanin ang pagsisikap ng OFW at ang bunga nito sa bansa. D. Ang mga OFW ay nagtamo ng maraming benepisyo dahil sa ginagawa nila para sa bansa. Ano ang ginamit ng sumulat ng seleksyon upang ipaabot ang mensahe nito? A. Malinaw na isinaad ang suliranin sa seleksyon. B. Maingat na pinaghambing ang kalagayan ng mga OFW. C. Tinalakay ang mga sanhi at bunga ng pag-alis ng OFW sa bansa. D. Isinalaysay ang pagkakasunod ng mga pangyayari sa buhay ng OFW. Alin sa sumusunod ang isa pang magandang pamagat para sa seleksyon? A. OFW para sa bayan. B. OFW para sa pamilya. C. Kay hirap maging OFW. D. OFW ating ipagmalaki. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. Kita-kita tayo ulit sa ikalawang bahagi ng videong ito. Paalam!